أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. Sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin, ang pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tayo sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na walang kaparis, hindi siya pinanganak at di siya nagkaanak, at sa kanya ay walang katulad. Next slide po. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. At tayo din ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. O Allah, ipagkaloob mo po ang kapayapaan at yung biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan na sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan na kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide. Noong nakaraan ay pumasok tayo sa pangalawang haligi ng iman o yung Arkanul Iman o Sitta. Ito ay walang iba kundi ang paniniwala sa mga anghel. Tinalakay din natin ang mga katanungan o isyu patungkol dito. Next slide. Tulad ng tanong na nilikha mula saan ba ang mga anghel? Ayon nga sa mga mufassirun o nagpapaliwanag sa paksahing ito, khalaqal malaika min nur, al-insana khalaqa min tin, wa janna khalaqa min nari bila dukhan. Sabi nga ng mga mufassirun na itinuturo po sa Islam at pinapaniwalaan nating mga Muslim na tiyak na ayon nga sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na ang mga anghel ay nilalang mula sa liwanag, ang mga tao naman ay mula sa alikabok, at ang mga engkanto o jinn naman ay mula sa apoy na walang usok. Next slide. Batay sa isang salaysay o hadith, وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عند العائشة رضي الله عنها خلق الملائكة من نور وخلق الجنة من مارج من نار وخلق الآدم مما وصف لكم رواه مسلم. At ayon nga sa salaysay ay ulat na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na mula kay Aisha, kalugdan nawa siya ni Allah, Ummul Mu'minin. Nilikha ang mga anghel mula sa liwanag, at nilikha ang mga engkanto o jinn mula sa apoy na walang usok. At nilikha si Adan kung papaano ito pinaalam sa atin. Ito ay inuulat ni Imam Muslim. Next slide po. At ganun din yung tanong o masail o issue na kung kailan ba nilikha ang mga anghel. Na ayon nga sa mufassirun o mga nagpapaliwanag ng Islam, isa dito sa Ibn Kathir at si Imam Sa'di rahimahullah, ayon sa kanila, laysa lana ilmun ala wajhi at-tahdid biwaqt khalaqahum o khalaqahum o khalaqa al-malaika. Ako makalang mufassirun. Sabi nila na wala silang sapat na kaalaman o detalye kung kailan eksaktong nilikha ang mga anghel. Dahil hindi binanggit sa bersikulo o hindi nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol dito. Ngunit alam natin at natutunan natin na sila ay unang nilikha ni Allah bago pa man ang tao. Natiyak ito dahil nabanggit sa Quran. Next slide po. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Sabi ng mga anghel, nasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila at binalita sa kanila ni Allah na ako anya ay lilikha sa kalupaan ng muling mamumuno. Kaya winika o sinagot ng mga anghel kay Allah, maglalagay ka ba muli o Allah dito sa kalupaan at gagawa ng kasamaan o muling gagawa ng kasamaan at magpapadanak ng dugo? Dahil alam natin sa kasaysayan, last tafsir, na ang mga engkanto, ang mga jinn ang unang nanirahan sa kalupaan bago pa ang tao. Sa kanila unang pinamahala ang kalupaan. At sila ay nag-reduce
nagpatayan sila, no? Nagpadanak sila ng dugo. Hanggang sila ay inalisan ni Allah ng karapatan at si Allah ay nagplano na lumikha muli ng kapulungan ngunit ng tao. Kaya inakala ng mga anghel na bakit lalo lang muli si Allah na magpapadanak na naman ng dugo. Samantalang sinabi ng mga anghel, andito naman kami, lumuluwalhati sa iyo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, batid ko ang mga bagay na hindi nyo alam. So, makita natin sa kabanata Al-Baqarah, chapter 2, ayah 30. Sabi pa ng Mufassirun, فَأَخْبَرَهُمْ بِإِرَادَةُ الْخَلَقِ الْإِنسان. Dito, binalita ni Allah sa ayah na ito sa mga anghel na nais siyang lumikha ng mga tao. Ito'y isang katibayan ayon sa kanila na nandoon na sila ang mga anghel bago pa man likhain si Adan. Next. Sabi natin, maaari bang makita ng mga tao ang mga anghel tulad ng mga propeta? Dahil nga sa Mufassirun o mga nagpapaliwanag sa paksahing ito, dahil maraming mga tao nag-aangkin, nakita ko ang anghel ganito, nakita ko mga anghel lumilipad sa langit. No? Next slide po. Ayan. Sabi ng mga ulama, al-malaika khulqa min nur, kama rawah al-Muslim. La yumkinu ahadin an yuda'i annahu ra'ah ala suratihi haqiqatan. No? Sabi ng mga scholar na ang mga anghel ay nilalang mula sa liwanag. Tulad ito ng iniulat ni Imam Muslim sa hadith mula kay Aisha. At walang karapatan niya ang sino mang mag-angkin na kanyang sabihin na nakita ko ang tunay na anyo ng anghel. Maliban na lamang kung siya ay isang propeta. Patungkol sa isang mga nag-aangkin na kanya daw nakita ang anghel sa anyong tao nito, ito ay hindi maaari. No? Dahil maraming ulat sa sunna, sabi natin sa mga naiulat mula sa mga sahaba na nagpakita sa kanila si Jibril sa wangis ng tao, hindi sa original niyang anyo. Kaya kung sila magsabi nakita sa tunay na anyo, ayon sa Mufassirun, ito ay hindi maaari. Ngunit ayon sa mga Mufassirin, kung tulad ng mga sahaba radhiyallahu anhum na nagpakita si Jibril sa anyong tao, la ra'ahu safar, na walang bakas na siya naglakbay, no? Napakaputi ng damit, napakaitim ng buhok, ito ay maaari dahil ito ay napatunayan mula sa mga sahih hadith sa Hadithul Jibril na inuulat ni Imam An-Nawawi sa kanyang Rabbu'una Hadith An-Nawawi. Next slide po. Ayan. Kaya sabi ng maskula, idha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa muwafir al-aql walladhina lam yahtamil ar-ru'yat al-Jibril alayhi salatu wassalam ala suratihi haqiqatan. No? Sabi pa ng maskula, kung nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay biniyayaan ni Allah ng napakaraming kaalaman kumpara sa atin at pangunawa at sabi nga natin sagat-sagaran, no, ang kanyang pananampalataya kay Allah ay hindi natagalan ang pagtitig sa tunay na anyo ni Jibril alaihi salam. Kaya paano pa kaya anya tayo? Ano pa tayong mga pangkaraniwang tao na magdasal minsan, magdasal hindi, no? Subhanallah. Paano natin aangkinin at kakayanin na makita ang tunay na anyo ng isang anghel? Next slide po. Sabi ba ni Sheikh Umar al-Asghar, hafidhahullah, lama kanat al-malaika ajsaman nuran latifan fa inna al-ibad la yastati'un ru'yatihim. No? Sabi ni Sheikh Umar al-Asghar, dahil ang mga anghel ay nilikha ang kanilang pangangatawan mula sa liwanag. Kaya, papaano? No? Ang mga tao ay magkakaroon ng kakayahang makita ang mga ito na kung saan lalo daw si Allah ay hindi naman nagkaloob ng kakayahan sa ating mga mata na makita sila sa tunay nilang itsura. Sabi ng Sheikh Umar al-Asghar, hafidhahullah, wala sa umma o nasyon na ito ang nakakita sa mga anghel sa tunay nilang anyo maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi na kanyang nakita si Jibril na 2 ulit sa anyo na kung saan ito ay nilikha ni Allah. At sa ebidensyang ito, magpapatunay na maaaring makita sa anyong tao kung sila ay nagkatawang tao tulad ng inuulat
ni Imam An-Nawawi sa kanyang aklat na Arbauna Hadith An-Nawawi, no? Mula kay Umar ibn Khattab sa rawaya na ito. Ngunit kung sa tunay niyang itsura, as-suratul haqiqi, ito ay imposible ayon kay Umar Raskar, no? Maliban sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin nang nagpakita si Jibril sa kanyang tunay na anyo, siya ay nang hilakbot, di ba? At siya ay tumakbo ng matulin patungo sa kanyang tahanan at sinabi niya kay Khadija bint Khuwailid, ang kanyang may bahay, hamiluni, hamiluni, no? Kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagkalooban, sabi natin, ng maraming kaalaman kumpara sa atin, na kung saan sabi natin sukdulan ng kanyang pananampalataya ay hindi kinaya, no? Siya ay nahirapan, sabi natin, na matagalan, titigan, no? Ang tunay na anyo ni Jibril alayhi salam. Ano pa kaya tayo? Next slide po. Yan. Yung sumunod na tanong na, meron bang kasarian ang mga anghel? Alam natin, isa ito sa mga kinurap, no? At sinira ng mga ahlul kitab, ng mga samahan ng aklat, lalo yung mga dating Kristiyano sa atin na nagbalik Islam, no? Sabi natin na kung saan sila ay nagtanim ng maling taswir, no? O pananaw o itsura sa atin, no? Sabi natin may kasarian ba ang mga anghel? Ayon sa mga mufassirun, no? Next slide po. Na. Sabi natin na al-malaika la yasifun bid-dhakar o wala unta. Amma inatan fa inna Allah Ta'ala nafi dalika anhum. Nasabi dito ni Sheikh Al-Khamis, hafidhahullah, na ang anghel ay hindi maaaring tuwirang sabihin at angkinin na sino man na sila ay mga lalaki o babae, no? Dahil si Allah ay nagpahayag sa atin na sila ay hindi mga babae. Sabihin, ito ay dinafi, tinanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po. Yan. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجائل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وأشهد خلقهم. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang ginagawa, no? O ginagawa nila o inaakala nila, no? O sinasabi nila na mga anghel na alipin ni Allah na maawain na anyong babae. Kaya ang tanong ni Allah sa kanila, bakit kayo ba ay saksi? Nasaksihan nyo ba nang likhain ni Allah ang mga anghel para sabihin, angkinin nila, akalain nila na ito yung mga babae? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang babala sa mga taong nag-aangkin na ganito, ipapasulat ang kanilang mga sinasabi at sila ay tatanungin patungkol dito sa araw ng paghuhukom. Dahil alam natin, no, sa dami ng mga larawan, sa dami ng mga rebulto, yun yung binanggit natin ng nakaraan, no? Merong mga anghel na rebulto sa tapat ng simbahan bago ka magsulod, pumasok, no? Meron silang hawak na batya o planggana na wala namang tubig, na pilit mo dinudut-dut yung kamay mo ron dahil sabi kailangan kang mag-altanda bago magsulod o pumasok sa simbahan, no? Na kung saan sabi natin ang itsura nito ay itsurang babae, no? Wa'yadu billah. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, saksi ba sila? Ba't nila inaakalang ito'y babae? Next slide po. Yan. Sabi ba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, khalaqnal malaika inatan wa hum shahidun. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang tanong sa kanila, no? O amin ba nila lang ang mga anghel na babae? Sila ba yung mga saksi? No? Subhanallah. Andun ba kayo nung panahon na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel? Samantalang batid natin, natutunan natin na ang mga anghel ay nilikha bago pa man ang tao. Subhanallah. Next slide. Dito sinabi ni Al-Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis, وَنَقُولْ إن من قال أنهم إناثا فقد كفر، no? والمخالفة على خطاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله, bigat, no? Sabi ni Dr. Muhammad ibn Abdurrahman Al-Khamis, isang mga kibarang scholar, no? Sabi doon na kanilang sinabi ng mga ulama na sino man na magsabi at mag-angkin na ang mga anghel ay babae ay nakagawa ng gawaing kufur. Dahil sila ay tumauliwas sa aklat ni Allah at ng sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi maaaring sabihin anya na ang mga anghel ay lalaki. Dahil walang teksto sa Quran at sahih na magpapatunay
patungkol dito na mula sa labi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po. At bukod pa dyan, isa rin sa mga masail o issue, tanong, na sinabi natin na kayfa yabdu al-malaika, no? Sabi nila na ano daw ang itsura ng mga anghel, no? Kaya sinabi natin, hindi maaaring makita, no? Subhanallah. Next slide po. Sabi ng mga ulama, no? Wattabaq al-ulama al-Islam, Allahu ladhi sayamun wasifahu ilayna at-Jibril al-malaika ala al-Quran al-Karim. Sabi ng mga scholar na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng description, no? Paglalarawan kay Jibril alayhi salam sa Quran, no? Na kung saan dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala ala Jibril alayhi salam, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, allamahul shadidul quwa wa dummirratil fastawa. Sinabi na lang katastasan siya, sabi natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuruan ng pinaka malakas, dumirra. Pagkatapos siya ay tumindig. No, alam natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talib, estudyante ni Jibril alayhi salam, no? Ito ang kanyang guro. Tinuruan siya. Sabi ng aya dito, no? Allamahu. Tinuruan siya ng isang pinaka malakas. Sino tinutukoy dito? Si Jibril. Wa dumirra. At pagkatapos siya ay tumindig. Next slide po. Naam. Wakala Ibn Abbas, dumirra wa dul muntadira hasano. Sabi ni Ibn Abbas, kalagdanawa siya ni Allah, na ang kahulugan ng dumirra, ayon sa kanyang tafsir, no, na ito ay walang kapintasan. Ibig sabihin, jamilu jaddan, napakaganda ng itsura niya, no, ng kanyang kaanyuan. At ayon din kay Qatada, radiyallahu an, na ang ibig sabihin din ito ay mataas at maganda, no, ang dumirra. Kaya ito yung paglalarawan ni Allah mula doon sa kanyang nilikha na si Jibril alayhi salam. Next slide po. فقد تقرير عند الناس جميعا وصف الملائكة بالجمال ولهذا فهم يشبهون الجميل من البشر بالملائكة. Nasabi ko naman scholar na maging ang mga tao kapag sila ay nakakakita ng magagandang nilalang, no? Sabi natin lalaki man to o babae tulad na nangyari sa panahon ni Sayyidina Yusuf alayhi salam. Sabi natin ito ay nahalin tulad nila sa anghel. Kadalasan kanilang sinasabi na ang nilalang na ito, itong lalaking napakaganda na itsura, babae, maganda itsura, sinasabi nila, malaanghel ang kanilang kagandahan. Maging sa banal na Quran, matututunan natin ang ganitong pangungusap. Ito ay patungkol nga sa kwento ni Sayyidina Yusuf, alayhi salam. Next slide po. Naam, no? قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أتدت لهم متخا وعتت كل واحدة منها سقينة وقالت أخرج عليهن يا يوسف فعما رأى فأكبرنا فقطعنا أيديهن. Nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ilang pagbabalita sa atin dahil na kumalat na yung balita o chismis, no? Nasabi na itong ang anak ni asawa ni Aziz ay na-inlove daw o sabi natin naakit sa kanyang anak-anakan na si Yusuf dahil alam natin na inampon siya ni Aziz, no? At pinatira sa kanilang tahanan. Sabi doon para mapatunayan ng asawa ni Aziz na ito ay bagay na sabi natin na hindi niya mapigilan. Bakit? Kasi yung kariktan, kagwapuhan ni Yusuf ay bagay na mahirap tigilan o tanggihan. Kaya nagpatawag siya ng sabi doon ng isang bangkete, no? Sabi doon na merong, ayon sa tafsir na merong 100 upuan na mahabang mesa, tapos binigyan niya sila ng tigi-isang kutsilyo pambalat ng prutas. So, ayon sa ibang mga mufassir, no? Tapos binigyan sila ng prutas na babalatan. Inutusan niya si Yusuf na lumabas ka, magpakita ka sa kanila. Parang rumampa siya doon sa entablado, no? Nang makita siya ng mga kababaihan, no? Ay nagulat sila at di nila alam na nahiwa na nila yung kanilang kamay. Ano ang sabi? Hashallah, ma hada bashar, an hada illa malakun karim. At sinabi nila, sabi nila, naku, hindi ito tao. Ito ay isang anghel, no? Kaya bagay na pagpapatunay ito, ayon nga kay Ibn Kathir, rahmatullah, na maging ang mga tao ay nag-aakala na ang mga magagandang nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala ay malaanghel,
Subhanallah. Ito ay bagay na pagpapakita sa atin na ang mga tao ay nag-aakala rin na sila ay anghel. Subhanallah. Na, next slide po. Kaya pa na oras. Sige na. Sabi na, hal malaika laha ajnaha? No, yung sunod na sual o masail o issue dito, tunay ba na yung mga anghel may mga pakpak? Kasi ito yung isa sa mga bagay na inilarawan ng mga ahlul kitab o mga sama ng aklat na ang mga anghel ay may pakpak. Minsan may makikita ka pa, no? Subhanallah, na yung tinatawag ng cherubin o kerubin. Ulo ng bata, walang katawan pero may pakpak. No? Subhanallah, hindi natin alam, no? Ang sabi pa nga sa ibang ulat na yung chariot, no? O chariot o mariot ba na sasakyan na panghila ng kabayo, no? Binibitbit daw ng mga yon at doon daw nakatungtong yung kanilang Diyos. Hindi Diyos natin, Diyos nila. No? Subhanallah. Next slide po. Naam. Muli, sinabi ng mga scholar na tabaqal al-ulama al-Islam, al-malaika laha ajnahat kalladhi Allahu dakara ala al-Quran al-Karim. Ang sabi ng mga scholars ng Islam na sila ay nagkasundo, walang pagtanggi, na ang mga anghel ay merong mga taktak. No? Ito ay binanggit ni Allah sa ayah sa Quran. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi alladhi fatir as-samawati wal ard. Ja'ilil malaika rasulan ajnahatan matna wa thulutha wa ruba' wa yasid fil khalqi man yasha. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. At sinabi niya lang katastasan, papuri muli kay Allah, ang lumikha ng langit at lupa, ang lumikha ng mga anghel bilang mensaherong may pakpak, 2, 3, at 4, pinararami niya ang kanilang nilikha kung paano niya man naisin. Dahil si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. No? Subhanallah. Ito makita natin sa Surah Al-Fatir, chapter 35, verse 1. Next slide po. No. So, batay pa sa isang salaysay o hadith, Wan Abdullah bin Mas'ud, قال, no, sinabi ng Ibn Mas'ud, Ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, fi surratihi, walahu 600 janaha. Wa kullu janaha minha, qad saddad al-afaqal yanshaqat. No? O kumakal, sallallahu alayhi wa sallam. Nasanaysay ni Abdullah bin Mas'ud, kalugdan naman siya ni Allah, na sinabi ng mensahero ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, siya, tinutukoy niya si Jibril, ay merong 600 pakpak. No? Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, matna, watuluta, wazid. No? Na kung saan meron siyang mga anghel na nilalang niya, 2, meron 3, may 4 ang pakpak. At pinararami niya ito kung paano niya naisin. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Jibril ay meron siyang 600 pakpak. At bawat pakpak ay tinatakpan ang lahat ng direksyon ng kalayuan. Sa kanyang pakpak ay nalalaglag ang mga alahas at perlas at rubi. At si Allah ang mas nakakaalam o tangi nakakaalam nito. Ito inulat ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, no? Subhanallah. Ito si Jibril alayhi salam, no? So yung isa sa pinakadakilang anghel na nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamahusay na uri, meron siyang 600 pakpak. Ang papatunay ng maanghel ay may mga pakpak. Next slide po. Naam. Wal kullu malaika min nafsi anwa. No? Kaya yung tanong ng isa pang masail o issue dito o tanong nila, sabi na kung ang mga anghel daw ay pare-pareho ba ng uri, no? Sabi nga natin kahit halimbawa, no, kung nandiyan si brother, no? Sabi natin na halimbawa maging sa mga ranggo, halimbawa sabihin natin ng PNP, AFP o sabihin natin kahit Coast Guard yan, o kaya ang ating mga kapulisan, hindi sila pare-pareho ng uri, hindi sila pare-pareho ng ranggo, no? Next slide po. Na ayon nga sa mga pasiro, mga nagpapaliwanag ng Islam, al-malaika laysal sawah ala darajat, no? Na ang mga anghel ay hindi pare-pareho ng sukat at kalagayan. May pagkakaiba sila katulad ng pagkakaiba nila sa tungkulin. Ang pinakamainam na uri sa kanila ay silang mga nagtungo sa digmaan ng Badar. Tandaan nyo, no? The best among the angels, yung mga kasama ng mga kamusliman, sahaba ng Propeta Muhammad SAW, na nakasama nila sa Battle of Badar, yung unang digmaan sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila yung the best among the best na angel, no? At ito'y walang pagtatalo at tinabanggit ng mga muarrikin, ng mga mupassiro na sila yung the best of the best ng mga angel, yung mga sumama sa Battle of Badar. Next slide po. Batay nga sa isang salaysay, na iulat, kama jaa fi hadith al-Mu'ad, no, bin Rafa'i,
وعن أبيه وكان أبوه من الأهل بدر. وقال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدن على أهل بدر فيكم؟ وقال من أفضل المسلمين وكلمة ونحنها. وقال كذلك من شاهد البدر من الملائكة. أو كما قال رواه البخاري. Sabi daw isang lesson ni Muad bin Rifai na si Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, no? Si Jibril ay pumaroon sa Propeta Muhammad SAW, no? At tinanong ng Propeta Muhammad SAW, si Jibril, sinabi niya, saan mo ibibilang ang mga grupo ng mga kamuslima, ng mga sahaba na sumama sa Badr? At yan sinabi, sila ang pinakamainam na Muslim. Subhanallah, no? Sila naman ang the best of the best na mga Muslim. Kasi biruin mo yun, 1,000 yung kalaban, tapos 300 lang sila, yung iba nagbalikan pa ng Madina, itong mga tinatawag natin ng mga munafiq kung sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, no? Sila yung mga natakot bumalik, no? Sila yung 300 na lang, 1,000 yung kanilang kaaway, pero sila nanindigan sa katabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila yung nakapagdigma. Ito yung bagay na nagpapakita sa atin, no? Na ang pagiging wali ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagapangalaga, no? At ang tinatawag natin na murakib, no? Yung ar-raqib, no? Na siya lagi nakasubaybay, at siya nangangalaga, no? Ito yung isinabuhay ng mga kamusliman noon. Lumaban sila dahil hindi ang sukatan ng pagkapanalo sa digmaan ng kanilang kapanahon ay hindi ang dami. Hindi ang dami ng sasakyan, hindi ang bilang ng mga kalaban, hindi ang bilang ng kanilang armas. Subhanallah, alam natin na sila'y wala man lang sasakyan. 2 kamelyo, subhanallah, no? Na kung saan ang daris ay naglalakad, tumatakbo. Kalaban nila halos lahat may sasakyan, pero sila pa rin na nakapagdigma. No? Kaya sabi, nang tinanong, saan mo ibibilang ang mga unang Muslim na to? At sinabi sa hadith na ito na sila yung pinakamainam na Muslim. At tinanong naman, muli, saan mo naman ibibilang ang mga anghel na sumama sa Ahlul Badr? At sinabi sa hadith na ito, sila ang pinakamainam na uri ng anghel. Subhanallah. Allahu Akbar. No? Ito yung mga bagay na pagpapatunay sa atin na kung gaano itinangi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Ahlul Badr. Sila yung pinakamainam na mga Muslim at yung mga sumali sa kanila o tumulong sa kanilang mga anghel ang pinakamainam na uri ng mga anghel. Pagpapatunay na ang mga anghel ay hindi pare-pareho. No? Sila ay merong iba't ibang tungkulin, iba't iba ng rango, no? Iba't ibang klase ng mga anghel. Next slide po. Naam. Sabi ba ni Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu lillahi ta'ala fil malaika an-nar, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha al-malaika al-ghalatun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim. No? Patungkol sa mga anghel sa impyerno, ito ibang uri din, no? Iba rin ang kanilang level. Sinabi ni Allah ang katastasan, o kayong mga naniniwala, o kayong mga nag-aangking Muslim, sagipin anya nyo ang inyong mga sarili at inyong pamilya mula sa apoy, na ang panggatong ay mga tao at mga bato. Doon ay may mga anghel na malulupit, hindi sumusuway kay Allah sa anumang ipinag-utos sa kanila, ginagawa anuman ang ipinag-uutos sa kanila. Kabanata Tahrim, no? Ito, sabi ng mga scholar, a'daman ala itlaq al-Jibril alayhi salatu wassalam mimma ja'a fil wasifa. Na tayo nga sa mga scholars ng Islam, no? Ito yung papapakita na kung gaano kadakila itong mga anghel na ito. Ngunit ayon sa kanila, na walang pagtatalo sa pagitan na ang pinakamahusay at pinakadakilang anghel ay si Jibril alayhi salam. Next slide po. Tulad na iulat sa isang hadith, no? Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasifatul Jibril ara'aytuhu min habitan min as-sama saddan idaman khalqihi ma bayna as-sama'i wal ard. Nasabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dati sa ulat na nakita niya si Jibril, no? Napakita sa kanya si Jibril alayhi salam na bumaba mula sa kalangitan, no? At ang kanyang dakilang sukat ay pinuno ang bawat pagitan ng langit at lupa. Sabi ng bumaba si Jibril, sa ikpatong langit, natakpan na kung ano yung nakikita nyo sa kalawakan. Wala na. No? Ganito kadakila si Jibril. Alayhi salam. No? Next slide po. At tinukoy pa, وَمِنْ مَلَائِكَ الْأَعْدَمِ, no? أيضا حملة العرش
mimma ja'a fi wasifahum. At sabi pa naman scholar, ang isa pa sa mga dakilang anghel ni Allah, pagkatapos ni Jibril, no? Isa pa sa pinakadakila, ay ang mga anghel na tumatangan o nagbibitbit ng trono ni Allah, no? Merong masalo issue dito, inshallah next time anihin natin to. Talakayin natin. Dito tinalakay ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, hindi kayanin ng oras, no? Isang bagay ito, no? Sabi, paano nila nakaya yung trono ni Allah, no? Kung si Allah ay istawa alal arsh. Inshallah next week talakayin natin to, no? Na kung saan sabi ng mga scholar na isa pa sa mga dakilang anghel ni Allah, yung mga nagbibitbit ng kanyang arsh, no? Next slide po. Dahil naiulat niya sa isang hadith o isang salaysay, ang Jabir bin Abdullah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى لي أن أهدد عن مالك من الملائكة الله من حملة الأرش إنما بين الشحمة أذنه إلا أطيقه مسيرة 700 عام. Subhanallah, no? Sabi ng salaysay ito na si Jabir bin Abdullah, kalugdan na wasya ni Allah, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya binigyan ng pahintulot, no? Ayon kay Jibril, na siya binigyan pahintulot ni Allah upang ibalita sa atin, upang sabihin sa atin ang patungkol sa anghel na tumatangan ng trono ni Allah. Na ang distansya o distansya ng pagitan ng kanyang tenga at balikat ay katumbas ng 700 paglalakbay. No? Subhanallah, no? Imagine yung tenga hanggang balikat, kunlili pa rin. Sabi pa sa ibang ulat ng halimbawa, kalapating mabilis lumipad, no? Aabutin to ng ilang daang taon, no? Sabi 700 taon. Subhanallah, no? Meron pang ibang ulat to na sabi 600, no? Kunlili pa rin siya. So ganun siya kalaki. Ganun siya kadakila itong anghel na ito na tagabitbit ng trono ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi natin napakadakila ng mga anghel ni Allah Subhanahu wa ta'ala para ito ay bagay na bastusin, sirain, no? Yurakan ang kanilang kadakilaan. Dahil ayaw nga sa ating mga ahlul kitab o mga samahan ng aklat, kasi ang mga anghel daw ay nagrebelde kay Allah, no? At sila ay pinababa ng langit, no? Na sila ay tinatawag na 70,000 fallen angels, no? At meron daw sa kanila na sumilip daw sa kalupaan at tatukso sa mga tao. Billah. Kaya mga bagay na alhamdulillah sa pag-aaral natin ito ng Arkanul Iman Sita o Aqidatu Sahiha, no? Ay matututunan at maitatama natin ang mga bagay na ito, no? Subhanallah, ito ay malayo at walang lugar sa katuruan ng Islam. Inshallah, putulin natin dito, Sheikh Musid, no? At tayo magbigay ng puwang para sa mga katanungan bidnillah at paumanhin sa ating technical issue na dinanas. Inshallah, sa susunod na linggo ay mabawasan natin ang bagay na ito, inshallah, no? Sheikh Musid, kung merong gusto pong magtanong, bidnillah. Mga kapatid, kung may mga gusto magtanong, mag-admit lamang. Sa natitirang ilang minuto, no? Kaya meron pa isang klase. I believe. Alhamdulillah. Wala yata magtatanong, Ustad. Okay lang po. Jazakumullah khaira. Ang hamushi, ang mahalaga dito ay na-deliver natin ang mensahe at nawa inshallah ay pakinabangin sila ni Allah dito. Si Jibril nagtaas ng kamay. Paki-unmute. Mabon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, ya Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad, nung Kristiyano pa po ako, ay may mga kaibigan pa ako na kinuha po ako nilang ninong sa kanilang anak. May kinakinon, tapos pag Disyembre magbigay po ng parang pamasko ba tayo mga Muslim, haram po ba magbigay tayo ng pamasko sa parang ganun po Ustad sa atong inaanak ba? Subhanallah. So sa ato sa atin ba kapatid, no? Alhamdulillah tayo mga Muslim na, no? At okay lang to sagutin kasi ito'y paksain natin every I think Friday, no? Yun ang sinabi sa akin ni Pres. Yung paksain natin patungkol sa masail sa Kapaskuhan at Bagong Taon ay ibubutang o ilalagay natin sa Friday. Pero ito ay tanong na hindi connected sa ating paksa. Okay lang to sagutin? Sa inyo, Ustad. Oo, no? Kasi kapatid, mawalang galang na kasi ito ay bagay na
inilagay ni Brother Abdulaziz, no, ating president, na ito ay talakayan sa araw ng Friday, no? Kasi meron tayong special lecture para sa mga pagdiriwang ng mga kufar, no? Yung Pasko at Bagong Taon. At dito tayo titipunin para ayusin ang case. Pero inshallah, para naman sabi natin, masagot natin kaunti, hindi natin masyado kahabaan. No, yung pagdiriwang ng Pasko, kung naka-attend kayo kahapon, alam natin na ito ay bagay na kinamumuhi, kinagagalit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi nga, di ba, sa Suratul Kahf na halos sabi natin na madurog ang buong sabi natin na kalawakan, mapunit ang kalawakan at madurog ang mga planeta dahil sa kanilang pag-aangkin at takadallahu walada, na si Allah daw ay humirang o pumili ng kanyang anak o bugtong na anak. Bagay ito na kinamumuhi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para doon sa kapatid na nagtanong, alam mo kung ano ang Pasko at ano ang connection nito. Again, kung nakaating kahapon na paliwanag natin to, no? Ito'y merong kilalaman sa ating akida o tiyak na pinapaniwalaan, no? Sabi nga natin kapatid, tulad nung sinabi mo, dati kang hindi Muslim, nag-Muslim ka na, no? Bigyan kita ng halimbawa. Halimbawa lang, no? Halimbawa lang. Nalaglag ka doon sa lubluban ng kalabaw, nadumihan yung damit mo, no? Tapos, naligo ka, nagsuot ka ng puting damit. Muli, no? Sabihin natin pa, nagsuot ka ng robe, halimbawa, tiyab, puti, no? Ang tanong, babalik ka ba ulit doon sa balon na lubluban ng kalabaw, kapatid? Tanong lang, para Hindi sa tanong. Hindi na po. Alhamdulillah. So sagot mo 'yan, di ba? Ang pakiusap ko lang Opo, sa iyo, Ustad. no? Ang paalala ko lang sa iyo, huwag kang mahiyang magsabi sa kanila na sabihin mo, pasensya na po, no? Kasi yung dating ninong nyo, Muslim na po ngayon, wala na pong Pasko sa amin. Okay, mahiya. No? Kasi yun yung bagay na Sige po, isa Ustad. ito yung bagay na isang kinamumuhi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi natin, ang hukom dito ay haram tayong makipagdiwang sa kanila, maski ang pagbati, ang pagdalo sa kanilang Noche Buena, ang pagbebenta ng parol, Christmas light, at kung ano pa man. No? Kasi ito ay bagay na haram, no? Hindi lang to haram na gamay o maliit, bangos dako ba? Ito ay kabayan, malaking kasalanan. No? Kumbaga first honor to sa lahat ng mga bagay ng kasalanan dahil ito ay may kinalaman sa share. Kaya paalala natin, sabihin mo kapatid, huwag kang mahiya. Pasensya na po, yung dating ninong nyo, Muslim na po ngayon. No? Huwag ka na magbigay. Sige po, No? Ustad. Opo, barakallahu fik. Kung gusto mo silang regaluhan, huwag niyo itanong sa Kapaskuhan at huwag kayong maglayon na ito ay kapalit ng Pasko. Hindi po. Normal yun na yung tinatawag natin na mahabba ba, yung pagkagusto at pagkaibig natin doon sa tao. Ang isa sa paraan yun na papakita natin yung pagbibigay ng regalo. No? May paksain dito si Imam Al-Bukhari sa kanyang aklat, no? Yung tinatawag natin na yung mahabba, yung mahibba na ito, no? Barakallahu fik, inshallah. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan po, Ustad. Iyak po. Si Brother Amir. Tanong ko lang po kung kasi 'di ba minsan pag nagtatapos tayo sa isang pag-aaral ay meron tayong nare-receive or meron mga post na binibigay sa atin. O hindi ba nakakasama sa layunin natin yung pag minsan nag-share natin yung accomplishment natin, halimbawa nakapagtapos tayo ng isang kurso sa Islam, and then yun dahil minsan sa Facebook minsan nag-share natin, hindi ba yun hindi ba yun nakakasira ng natin, layunin natin? Una po, sabihin natin na tulad ng mga anghel, sila yung nilalang na hindi pare-pareho, no? Maging ang Islam, ang darajat ng Islam, no? Sinabi natin, kaya meron tayong tinatawag na Muslim, Mu'min, Muhsin, no? Islam, Iman, Ihsan. Iba-iba tayo ng darajat, no? At sabi ko ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'malu binniyat. Na ito ay depende sa kung ano yung nilayon, no? Kasi ang bawat nilayon natin dito nakabase yung ating ginawa, no? Kaya huwag tayong masyadong prejudice ba sa ating kapwa Muslim, lalo kung Muslim, no? No, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamhum, no? Yarhamhum fi sama, no? Mahabag tayo para habangan tayo ng isa na nasa langit. So huwag tayo masyadong prejudice sa ating kapatid na Muslim. Una, ito'y sabihin natin, depende to sa nilayon ng tao bakit niya pinost o kaya nilagay. Pero tandaan natin, sinabi rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadul haqq, no? Yung inggit, ito ay totoo. Napakadelikado ng inggit niya. At sabi natin, ito ay kinadudulot
biidnillah, sa kapahintulutan ni Allah, ng kamatayan. Kung di ka mamamatay, mapipinsala ka. Wa'yadu billah. Kaya pag-ingatan, no? Sabi natin, kung halimbawa ang bagay na nalugod tayo, kasi ano mo, nalugod lang tayo, tapos pinost natin, halimbawa, minayday natin. Kasi ito ay bagay na sinasabi natin na accomplishment ko sa din, no? Para sa aking sarili na, alhamdulillah na kaya ko pala. Yung something parang impossible noon sa akin, na-achieve ko siya. Okay, sabi mo na, gusto ko i-inspire yung mga kapatid kong Muslim na sabi no, nahihirapan sila mag-aral pero natapos, no, gusto mo silang inspire, amalu biniyat. Inspire mo sila, i-post mo, naam. Pero kung ito ay i-expose mo siya, dahil ang layunin mo'y magyabang, no, meron ako, wala kayo, ito ay bagay na pinagbabawal sa atin sa Islam. Pero ang pinakamainam dito ay iwasan natin dahil kasi baka mahasad tayo, no? Ito ang bagay na kinaiwasan natin. Sabi nga sa aya, hasidin ida hasad. No? Na bagay na maaaring makapinsala sa inyo. Lalo kung yung achievement mo na yun, nandun pa yung larawan mo ba? No? Subhanallah. Ito yung pagkainga natin, inshallah. Again, huwag tayo masyadong prejudice. No? Depende ito sa nilayo ng tao, bakit niya pinost. At sabihin nga natin na pagkaingatan natin yung mga inggit, kasi yung mga tao hindi pare-pareho, no? Merong mga tao na mainggiting talaga, wa'yadu billah, na masyado napapaglaruan ng kanilang pakiramdam at napapaglaruan ni Iblis. Jazakumullahu khaira. Shukran kapatid. Jazakallahu khairan, Sheikh. Fun po. Stud, siguro hanggang dito na lang tayo, Stud, kasi may next class pa. Opo. Yes. Pakisarado na lang din, Stud, yung klase natin. Inshallah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.